Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Kaban at Kabayan TV at dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo guys. Pero bago ang lahat nyo mga kaibigan, huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Okay guys, let's go! Kung sabi ko sa inyo, mahabang usapan itong Itbulaga eh. Alam ba ninyo na itong huling 2 araw, bumagsak kaagad ang rating ng Itbulaga matapos umalis ang Tito Vic and Joey at nagre-replay na lang sila ngayon. Alam nyo, napakalaki ng epekto niyan sa income at rating ng GMA7. Kasi yung unang araw ay nung 31 na biglang nawala sila, 6.8% pa yung rating eh. Kasi controversial yun eh. Noon nga yung hinahanap sila tapos biglang nagpaalam. Pangalawang araw, bumaba na ho ng bumaba. Natatalo na ng ibang mga show. So ibig sabihin, ang laki ng epekto sa income at saka rating yung pag-alis ng Tito Vic and Joey. So malaking problema yan nung Hindi naman kasi basta-basta yung tatlong yun. So tutuusin. Kahit anong sabihin or gawin nila, alam ng mga tao na sila talaga ang bumuhay ng Itbulaga. Sila ang nagdala. Diba? Management. Okay? At saka pati yung GMA7 tatamaan dyan kasi hihina yung rating nila. Diba? Yan po yung hindi napag-aralang mabuti bago ho nagkabiglaan ng lahat eh. At tulad na sinabi ko, at yan naman ho'y pinanindigan din ng maraming Pilipino dito at sa abroad, talagang marami ng hinayang, marami ring nagalit at maraming naghayag ng suporta, artista o hindi, sa desisyong ginawa ng Tito Vic and Joey dahil sila nga ay talagang hinaharas. Kasi ang plano pala, sabi ni dating Senador Tito Soto, ang plano pala hindi lang palitan silang tatlo, kung hindi bawasan ang sweldo ng lahat ng kasamahan nila. So, ibig sabihin guys, sa sweldo nagkatalo, tapos hindi nagkaintindihan. Kaya nagkaganyan-ganyan ng mga GMA, mga Itbulaga. Ay stop. So, kaya pala nung mag-resign yung tatlo, sumunod ka agad yung ibang artista, producer ng bawat segments, at saka po mga production assistants at cameraman. Dahil talaga kakaiba yung plano ng tape management. Okay, kaya nagkaganon. At ito pa yung isang panalo ng Tito Vic and Joey. Nakakuha sila kaagad dahil nag-apply sila, meron na kaagad silang record. Na yung Itbulaga ay nasa ilalim na ng kailang pangalan. Napakagandang balita nga yun guys, soto lang. Saka dapat lang naman talaga na para sa kanila naman talaga yun. Ilang dekada na nilang bit yan. Hindi ba? Tapos makakuha ang record dun sa IPO. Yung tinatawag na Intellectual Property Office. Yun po yung mahalaga eh. Under the law, dapat ang lahat ng mga pangalan ay nakarecord yan para identity, yun ang identity kung sino ang lehitimong may-ari. At kung sino ang nakapangalang may-ari yun lang ang pwedeng gumamit. So dito sa isyong ito, ngayon pa lang, nanalo na yung Tito Vic and Joey. Pero alam naman natin, may mga technical, legal issue, hindi titigil yung kabila. Katunayan na sinasabi nga ng mga halusos, sila ang original dyan, kanila yan. So, kanila daw yun. Problema sa record. Ano na nga Halusos pa. So, totoo lang, hindi ko rin kilala yung mga yun guys. So, totoo lang Pag sinabi kasing Itbulaga papasok sa isip natin sila Tito Vic and Joey, di ba? Ang tatlong yan. Pag sinabi Itbulaga, alam na agad natin yung triyong yan ang nagdadala talaga. Tito Vic and Joey na nga Ang isang magiging tumagal lang usapin niya sa korte kasi makakadimandahan yan. Posible, bumalik sila sa telebisyon, pansamantala siguro ibang title para pagkatapos ng usaping legal, bago nila gamitin ni Joey De Leon, ni Tito Vic and Joey, yung Itbulaga. Kaya asahan na natin na hindi ganun kadaling babalik sila sa telebisyon kasi nga, ang isa sa magiging problema nila yung paggamit. Kahit kasi nakapangalan sa kanila yan, pero kung halimbawa magpapail ng kaso yung kabila, hindi pwedeng gamitin yan pagka may nakapending na kaso sa korte. At alam niya ni Senador Tito Soto, dating senador siya
So, kaya pa lang kanya sinasabi, nagpapahinga lang sila, hindi nila alam kung kasi silang babalik, pero definitely babalik sila sa television. Kasi nga, yun nga yung pinapangalagaan nila. Gusto nilang gamitin ang Itbulaga na pangalan, pero kung magkakaroon ng demandahan, hindi pwedeng gamitin yan hanggat di tatapos sa korte. Matagal yun. Kaya posibleng sila'y bumalik, pero temporary, ibang pangalan. Kung kailan, hindi rin natin alam. Pero maliban po dyan, naglalabasan yung mga pangalan. Ano ba inyong masasabi doon? Mga dating taga-ABS-CBN ng di umano'y maghahawa. Sina Billy, ano bang pangalan no? Billy Court ba yun? Billy Ford. Billy Crawford. At saka si Willie Rebillame raw. At saka yung Bayani at Bayani ba? Wow, tingnan natin. Hindi ho, Willie Rebillame. Kasi si Willie Rebillame walang programa ngayon dahil nawala yung kanyang programa dun sa mga bilyar television, di ba? So yun ho yung lumalabas. At naglalabasan na rin yung mga inside story o kung anong nangyayari talaga na yung palang Willie Rebillame ay malapit sa mga halusos, lalo na doon kay Mayor Halusos na President CEO ng Tapes Incorporated. Kaya nagkakadugtong-dugtong na yung ibang artista na malapit sa mga halusos ang pwede raw igamitin after mag-resign or mawala ang mga original na Itbulaga. Ayan, so abang-abang. Pero kayo pa rin na mga nanonood dito sa... So, ibig sabihin, simula pa lang to guys. Simula pa lang yung banggaan ng dalawa. Diba? Original versus paano ba? Sa peke. channel na ito at nanonood sa Itbulaga, kayo pa rin ho makakapag-decide kasi ang ating panonood sa telebisyon, choice natin yan. Hindi tayo pwedeng pilitin ng ibang tao manood doon, hindi tayo pwedeng pilitin ng kapitbahay manood. Hindi, nasa inyo yan eh. Ay isintutusan na po ang Itbulaga sa halos 43 o 44 years. Grabe. 4 na dekada. Ganun. Marami hong, kaya nga sabi ko nga doon sa unang mga video ko, maraming kumita dyan, maraming nagkapangalan, naging artista, at gumanda ang buhay, maraming natulungan, dahil nagbibigay sila ng mga grocery, at mga premyo, cash, at iba pa kapag nagsuso sila. So, ayan ho, ang mga issue tungkol dyan. Okay? So, kaabang-abang. Alam naman dito sa Pilipinas, at mga Pilipino sa abroad, pagka yung mga ganyang issue, talagang hindi ganun kadali na mawala. Actually, gusto nilang nagiging topic yan. Dahil yung pati magkakapit-bahay, magkakaibigan, magkakatunggali, biglang na magkakaibigan dahil yung pala ay isang pinapanood. Yun naman talagang magkatunggali, hindi magkasundo, pero dahil dito sa isong ito, nagkakasundo na rin. Or nagkakahiwalay pa rin. Marami talaga. Ang kakaiba ito, biglaan po ito. Wala man kumbaga sa typhoon, wala man lang signal ito, wala man lang warning eh. Although January, nag-umpisa na yung isong may ganyan-ganyan, pero hindi natin inaasahan, nahahantong sa ganito, na mag-re-resign or i-off the air sila ng biglaan, may magre-resign ng madali ng biglaan din. Sabi nga ni Senador Tito Soto, binigla nila kami, binigla rin namin sila. Yun ang nangyari, di ba? Kasi pagpasok nila, off the air na. Nandun na lahat ang programa, ang gagawin programa, nandun na lahat, handang-handa na sila. Kasi sa television po, napakaraming tao sa likod ng camera at mahaba at malawak ang paghahanda bago mag-live broadcast. Alam ko po yan dahil tagal ko na sa television eh. Talagang pinaghahandaan ho yan. Hindi ho pwedeng pagdating mo ng studio, trabaho na kaagad. Hindi. Lahat ng may kinalaman sa programa, umaga pa lang o kahapon pa lang nakaprepare na yan. Tapos pagdating nga naman ng oras ng program, biglang off na, wala na. Binigla sila, kaya nagkabiglaan din. Ayan po. At pati mga artista dito at sa abroad, na siya. May mga nag-PPM pa nga sa akin eh. Paano daw yung Itbulaga sa abroad? Meron palang Itbulaga sa abroad na nanonood dito. Ibig sabihin. Meron na ata eh. May mga ganyan nung araw. Way back 1994, usong-uso yan nun eh. Kaya nagkaroon ng big dance sport, big dance one, mga ganyan nun. Dahil may mga branch sa Thailand, may mga ganyan sila. Paano sistema nun? Kung mawawala rin daw yung Itbulaga sa abroad, buti naalaala ko, teka muna, wala akong masasagot doon. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng Itbulaga sa abroad. Ano ba, ka-tie up nila o ano bang klaseng business nila yon? Hindi ko natin alam. Ay kung nawala dito sa Manila, ay malamang wala rin sa abroad kung kayo ka-tie up niyan o kung ano mang business o agreement meron. Okay? So abangan ninyo, mahaba pa ito na usapin. Showbiz, business, legal, technical,
Kakapersonal lang. Kung sabi ko siya. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.